Sakting yan. Ba't umuulan na? Saktong-sakto pala. Dito na lang ako sa boundary ng Pagudpod. Hihinto. Welcome to Pagudpod. Hanap muna tayo mga kainan dito. Dito tayo. Ganito talaga, every time na may loop nangyayari talaga yung ganitong ulan. Lakas oh. Buti na lang ay nasilungan tayo dito. Patila na ako kahit gano'ng katagal. Basta tumila lang to. Patapat bridge na tayo! Tuloy na tayo. Mula dito sa Besang Pass ay babiyahe pa tayo ng 200 plus kilometers going to Lawag City. 4.5 hours yun. Magdadrive muna ako na matiwasay. Enjoyin ko na rin yung mga natitirang nagaganda mga view dito sa Besang Pass. Up to sawa. Magsawa ka sa ganda ng tanawin. Welcome to Santa Cruz, Ilocos Sur. Nasa Kapatagan na tayo mga first timers. Binabaybay ko na lang yung 4 na oras hanggang sa marating natin ang bayan ng probinsya ng Lawag o yung city ng Lawag, Lawag City. Yan, sport mode. Kagat. Ako naman tong jeep na to. Iisip ko kung saan ako kakain eh. Saan kaya masarap kumain? Nag-stop over muna ako dito. Somewhere in parang hindi ko alam kung Santa Cruz pa rin ba to. Do-double check ko lang. Una, Subic. Next is Alaminos. Next is Benguet, Lawag, then Apari. Okay, 2 hours 45 minutes na lang. Bago mag alas 5 nandun na tayo. Picture na lang ako sa mga dadaanan para as proof, kasi kailangan din yun na merong supporting documents ba. Picture. Yung dagat na gustong gusto ko dito. Sayang wala na tayong battery ng drone. Pero ito yung pinakagusto ko spot talaga dito sa Ilocos. Ganda. Hey! Sayang wala tayong drone shot. Quirino Bridge. Welcome to Quirino Bridge. Tatayo na lang ako. Ayun, Ilocos Sur. Habang binabaybay ko tong kahabaan na ito papuntang Lawag eh, iniisip ko kung anong magiging hapunan ko. Puro kape lang ang laman ng tiyan ko kasi. Magpapapicture lang ako dito sa arko ng vegan. Tara, picture tayo bro. Alright. Sige. Thank you. Premium bro. Puno. Shot puno. Cash payment lang po sir. Sige. Bro, anong lugar to? Anong lugar? Batok. Thank you. Nasa Batok na tayo. Pagpahingayin ko muna para 2 araw na yung walang video yan. Yo, dito tayo magpapapicture. Teka lang. Paano? Doors. Parang motel yata ito eh. Hatay ba? Ayoko dito. Higaan ng bayan to eh. Ay, sir, may bakante ka bang transient?
Hanap na tayo ng matutulugan na hotel. Stop riding day na tayo. Day 2, stop riding day. Pipicture na natin yung ating Odo. First day ko, hindi naman ako pagod. Parang ano lang yung naninibago, parang hindi pagod. Pero itong second day, tapi naubos yung lakas ko sa init ng araw. Pakita ko sa inyo yung room ko. So ito yung magiging room ko ngayong gabi dito sa Lawag. Maliit lang na room. Okay naman, homie. Sarap. Ano ang mangyayari sa atin bukas? Bukas ay meron tayong tatakbuhin na 300 plus, siguro mga 312 kilometers lang yata. So hindi ko alam kung gaano katagal yun kasi nga tumatagal yung tumatagal yung biyahe kapag nagpapalipad ako ng drone. Yun talaga yung kumakain ng oras. So bukas ang goal natin is Lawag to Tuguegarao. Okay, hindi pa pala ako matutulog. Ano pa ulit, bro? Marnie. Marnie? Marnie. JM. Marnie JM. Samahan lang niya. Pinuntahan ako dito sa hotel. Kakain lang ulit ako sa labas. Bili yung pagkain ko kanina. Kayo bro, naka-order ako. Marang kasama mo yan? Minsan lang. Hindi, yun sa dulo? Ay, mga nagtatrabaho. Ay, binati ko. Akala ko kasama mo. Hello bro. Ganda ng place mo bro ha. Ano? Muay Thai? So mga Thai food ang mayroon dito. Thanks bro. Sarap. Ano yan bro? Ano yan bro? Roti. Roti? Oo. Thai dessert. Pinakamay lang to? Oo, marami lang yan. Ano, sarap? Gutom yarn. Sarap. Last one. Isang patak lang. Ito from Thailand to. US siya. From hell. Most likely from hell. Okay na yun, okay. Oy! Gamihan mo na lang yung rice. Iba! Hindi na babawasan bro. Riding day 3, 6:02 ng umaga. Biyahe na tayo. Okay, Lord, ingatan mo po ako sa biyahe ko na marating ko po yung end riding day ng safe at payapa. Let's go. Rose Hotel. Ganda rin ang hotel na tinulugan ko. Sarap din ang tulog. Riding day 3. Ang goal natin today, probinsya na dapat nating marating ngayon na safe is yung Tuguegarao. So meron tayong 304 kilometers na tatakbuhin for 6 hours. Tignan natin kung siyempre, tulad nga nasabi ko, hindi siya accurate yan kasi may mga stopovers tayo para magpalipad ng drone. Pero kung kaya pa nating i-push konti lagpas sa Tuguegarao, ay gagawin natin. Okay? Ang iniisip ko lang naman is kung ipupush natin lagi is yung tutulugan natin. Hindi natin alam kung merong hotel ba na maayos na pwede natin tuluyan. At parang mali po ang ating ruta. Teka, balik tayo. Baliktad pala, dito tayo. Tama ba? Ayun. Takbong 80, 100 lang. Okay na yun. Accurate yan na in 6 hours ay matatapos natin yung 300 kilometers. Putol-putol yung aking tulog. Kasi nga nag-charge ako ng mga batteries ng drone at GoPros. Yan, Lawag City. Mamaya, papasok ulit tayo ng Lawag City.
And then pass through, labas tayo, diretso tayo. Approaching sa puno na punong-puno ng ilaw. Napakasarap tignan. Nakaka-relax. Gustong gusto ko yung ganyan. Ang sarap ng umaga natin. Hindi natin dala ang sumpa ng HL sa biyaheng to. Yung laging inuulan. Shoutout muna sa aking mga kapatid sa HL, sa Hampas Loopers. Ang sarap lang sa pakiramdam na yung dating kinakatakutan ko na bumiyahe mag-isa is ngayon pa lang is na-overcome ko na. Natakot lang ako kahapon. Yung takot ko lang na naramdaman kahapon is yung sa Besang Pass na may putok ng baril, ang dami. So medyo nag-freak out lang ako doon. Kinabahan ako kaya pumaspas ako. Mahirap na. Pero marami kasi mga palayan eh. Hindi ko alam kung para sa mga ibon yung mga yun or para sa ano, alam nyo na. Pero lagi naman tayong nananalangin. Iba pa rin ang nag-iingat na mayroong kasamang panalangin, diba? Parang protection ba sa atin ba? Yung kinakatakutan ko dati na bumiyahe na napakalayo, ginagawa ko na ngayon. Maraming salamat talaga kay Master JM. Siya yung nagbigay talaga sa akin ng interest para gawin yung mga loop na ganito. So nakikita nyo dito sa mapa, dito sa left side natin, karagatan na yan. Edge ng Pilipinas yan. Kung sa mapa ng Pilipinas, nasa upper left na tayo dito sa Luzon. Kaya pang karagatan. Sarap sa feeling, kung alam nyo lang, pang log ride kayo. Kung hindi man sa ganitong klaseng level ng long ride, basta mag-ride kayo ng motor, enjoy nyo yung motor nyo. Ilan yung ano ko lakas yung hangin. Lakas. T-Max, T-Max, T-Max. Tatlong T-Max. Hindi tayo makapagpalipad ng drone ng ganito kalakas yung hangin. Yung pagpalipad mo, tangay ng malakas na hangin ng iyong drone. Dito sa right side ko, madadaanan natin yung Banggi Windmills. Ay, nga dito na nga, nakikita ko na dadaanan natin yan. Ngayon nagsisiikutan sila. Malakas hangin ayun ang windmills laki. Nakakalula no. Dapat pala dito ano pa picture ay nako. O siya, tuloy tayo Patapat Viaduct. Doon tayo tatambay konti. Pagkape muna tayo. Andito pala yung magandang view bad trip nakakainis. Amot. Oh! Bad trip hindi naman bad trip. Sinasabi ko lang bad trip. Hindi ako bad trip. Nangihinayang. Biglang sumama yung panahon. Ulan yan wala na si Haring Araw. Kinakain na siya ng kadiliman. Sakting yan. Ba't umuulan na? Saktong-sakto pala. Dito na lang ako sa boundary ng Pagudpod. Hihinto. Welcome to Pagudpod. Hanap muna tayo mga kainan dito. Dito tayo. Baka mayroong makakainan dito. Stop over muna tayo. May makakainan po ba dito? Pwedeng kainan? Oo. Wala? Sa Pagudpod pa. Tuloy na tayo. Ang sumpa andito na. Mga isang oras din ako tumambay dito. Sayang oras. Papapicture lang ako sa Argo. Hirap ng walang photographer.
Okay. Tuloy na tayo. Pagudpod. Pasok tayo. Isang oras ako nagantay dyan, nagtambay para lang patilain tong ulan. Ito pa naman yung ulan na mahirap patigilin, yung paunti-unti ba. Mas okay pa yung isang buhos na malakas kaysa yung ganito. Yung ganitong panahon, maraming naapektuhan talaga sa ano ba, sa biyahe. Yung mga dapat mong gawin, diskarte mo, masisira yan kapag umuulan. Tulad nung dapat magpapalipad tayo ng mga drone sa magagandang lugar, tulad sa Patapat Bridge, papalipad tayo, kaso umulan. Sana bago natin marating yung Patapat, tumigil na yung ulan para makapagpalipad tayo. Kapag hindi, wala talaga. Okay, andyan na yung sticker sa'yo, di ba? Mayroon na. Sige bro, ingat ha. Sige bro ha, thank you. Ingat ka. Sige, tuloy tayo. Halalay lang, basa ang kalsada. Huwag makampante. Ang lakas talaga ng ulan, oh. Puting puti. Shit. Huwag muna. Tabi tayo. Doon. Dito. Tabi tayo. Huwag natin pilitin at kawawa yung mga gamit natin. Puting puti. Ito pa naman yung napakagandang stretch. Ito na nga ba ang totoong laban? Dito tayo. Stranded tayo. Ganito talaga every time na may loot, nangyayari talaga yung ganitong ulan. Lakas oh. Buti na lang may nasilungan tayo dito. Patila na ako kahit gano'ng katagal, basta tumila lang to. Claveria. Merienda muna. Pabiling tinapay. Magkano to? 5 isa niyan, tsaka dalawang pandikoko. May soft drinks kayo? O sige, pabili akong isa. Grabe, hanggang ngayon umuulan. Nasa Claveria na tayo. Next nito is yung Apari na. Pero nagpagas na ako kanina kasi akit na naman tayo ng kabundukan. Kung ano yung pinagdadaanan natin kanina bago marating tong Claveria, ganun ulit yan hanggang Apari. Tingnan natin. Basang-basa na ako kaya hindi na ako masyadong nagbablog yung mga electronic natin pinaglalagay ko na lang sa U-box. Maliban dito sa GoPro na to tsaka yung 360 kasi water resistant naman yan, safe naman yan. Wag lang siyang ilulubog sa tubig. Yung ulan-ulan na yan, okay lang yan. May merienda lang ako dito ng tinapay para may laman lang yung tiyan natin. Oh, kamay ko oh. Laban na natin para makausad tayo. Kaya yan. Mula loob ng sapatos basa, pantalon basa,
Damit basa, jacket basa, headband basa. Hindi lang nababasa yung ulo ko sa loob ng helmet kasi nakaganon to, sinusuotan ako ng helmet. Tsaka yung helmet, yung Geely, yung Squadron, eh hindi yan pinapasok ng tubig kahit umuulan. Yan yung kagandahan dyan sa helmet niyan. Check natin yung ating ruta. Claveria going to Apari, 2 hours and 34 minutes pala. 132 kilometers lang naman. Malapit lang yan. Pero kasi ganyan yung panahon. So basa naman na tayo, eh lubos-lubosin na natin. Ito ba sticker? Mga bata, bigyan ka ng sticker? Sige. Saglit lang. Nabasa ng ulan eh, pero ito na, patuyuin mo na. Okay. Sige. Pahinga na ako konti, mga 5 minutes lang. Tapos game na tayo. Wala na, basa na tayo, laban na tayo. Ito na ang totoong hamon ng Philippine loop. The discomfort. Let's go. When there's no turning back, no, and we're saying goodbye, trying to make it right, and I give it all. I've been fighting for love, and I got nothing from. Try to fit 'em up, this can't be right. Balik na ako tayo. Ingat po siya. Tag mo na lang ako Apo. Okay bro. Gusto po talaga to siya. Thank you. Video po. Salamat ito. Salamat. Ingat. Tuloy ang biyahe. And back to regular programming. Tumigil na yung ulan. Huwag kayo mag-alala sa damit ko, matutuyo yan. Matatapos tong araw natin, tuyo yung damit ko na yan. Oh, let's go. Back to kalmado na biyahe. 80 lang. Touring mode ulit. Okay na. Sa wakas, nakahinga tayo sa ulan. Akala ko hanggang sa matapos tong ano na to eh. Medyo lumiliwanag naman na doon. Pero huwag tayo masyadong umasa. So far kahit ginaganito tayo ng panahon, eh nag-enjoy ako. Ayaw pag umana ng mga charger ko eh. Mamaya yan pag natuyo yung mga wire. Basang-basa kasi talaga kanina to eh. Okay. Sige, mamaya na. Alright. Hindi ko alam kung ilang minuto pa, ilang oras pa tayo. Ayaw gumano. Oy! Oy! Ayan, 2 hours and 3 minutes, 106 kilometers na lang. O linis ng ilog ha. Kamote ha. Approaching Apari na. Ihing-ihi na ako. Second to the last checkpoint ng Luzon leg natin. Woo! Gusto ko na umihi kaysa magpa-picture sa checkpoint. Lapit na. Medyo gumanda-ganda na rin yung panahon. Pero ilang beses ako nagtanggal na GoPro sa ano ko, sa helmet ko. Welcome to Apari! Woohoo! Sabay ulan! Apari, let's go! Ay, sa wakas. Takte. Ayun o, yung ulan o. Paano tayo pumunta sa dulo? Tara. Sabi na tayo muna dito. Hi, see you. Tayo na tayo dito. Touchdown Apari. Grabe. Wala lahat ng lakas mag-center sa bato. Woo!
Checkpoint. Welcome to Opari. Ordered. Hoy! Philippine Looper din to ah. Umuulan, tabi muna tayo. Philippine Looper oh. Oh, wait lang. Tatabi lang. Let's knock ng toko ha. Let's go. Wala ka dyan. Bye-bye. Anong pangalan mo, bro? Badyong. Badyong. Ay, anong nangyari sa'yo? Okay ka na? Okay na. Okay na. Oo. Yung Ako, mild stroke lang. Paano? Buti mild stroke lang. Mild stroke? Oo, tapos naka-recover ako. Siya ang unang nanonood sa'yo. Oh. Tapos sumunod lang ako. Nung time na na-stroke siya, nanonood kami sa kwarto. Yun, pinapanood ka niya. Pero ngayon sir, nakakapag-motor na rin siya. Nakapag-motor ka na? Oh, bali yung motor niya MT-03. Sarap. O dahil nagmumotor ka na, may regalo ako sa inyong dalawa. Salamat. Hayabot ko doon na, kukunin ko mamaya sa motor doon na. Thank you, Bibigyan ko kayo ng belt bag galing Immortal Motobag. Ganito tulad sa akin, no? Ha? O sige bro, thank you bro ha. O dahan-dahan lang din sa health ha, para laging malakas. Oo. Yan. Ingat sa sa biyahe. Oo naman bro, thank you bro. Sige. Sige. Bigyan ka ng sticker bro. Thank you ha. Kain. Ito bro. Ito para sa'yo to bro. Para may magamit ka sa loop mo. Tsaka ito para sa kuya mo. Ha? Thank you. Sige bro. Thank you. Bigyan ng Immortal Motobags. Hindi lang ako makakain ng maayos sa buong loop na to. Gusto ko may sabaw. Meron dito tayo na pang isang tao lang na meal. Wala. Good for two. Meron naman pang good for one yung rice toppings mo. Inkan na lang, inkan. Dalawa po. Isa lang. Ay, sarap. Oo. Mag-isa ka lang garad, sir. Oo. Okay po. So ayan, kakain muna tayo bago tayo tumuloy ng Tuguegarao. Mapapalaban naman tayo ngayon sa pagkain. Gutom! Magti 3:30 pala ng hapon. 3. Kahit sa umalis, sabihin natin umalis tayo bago mag 5. 7 PM. Ando na tayo sa Tuguegarao. Paika. Ready mo na yung take out. Ang dami pala. Sige, tate, thank you ha. Malapit na tayo sa katotohanan, matatapos na natin yung sun leg. Bago matapos, treat ko muna yung sarili ko ng maayos na pagkain. Juvals, masarap dito kumain. Mga 3 beses ko na dito. Yung una, kasama si Jowo. Pangalawa, Philippine Loop na Pampas Loopers. Pangatlo, ngayon na solo na naglulup ko ako. Let's go. Tuloy tayo hanggat may araw. Thank you. Jubals. Bigat eh. Let's go bro. $93 kilometers yung layo mula dito sa Opari hanggang Tuguegarao. Push na natin. Kahit na masama yung panahon, nanghihinayang pa rin ako sa oras na pwede pa rin itakbo eh. Para mas umikli yung riding kilometers natin bukas. Kasi bukas matinding laban. Mula Tuguegarao, ididiretso ko na ng bahay sa Malolos. Nasa 500 plus kilometers. Mahigit 10 oras tayong babiyahe bukas. Gabi na ako makarating. Alis tayo na maaga, gabi na ako dadating ng bahay. Para 4 na araw lang yung Luzon lag natin. Ganun na lang, kapag umulan ulit, edi silong, tanggal GoPro. Pag tumigil, edi kapit ulit yung GoPro, ganun. Tsagain na lang natin. Basta tuloy-tuloy tayo. Umulan, sa hindi, andar tayo. Remember, umaandar ang riding day natin. May Visayas, Mindanao pa tayo. Mas konting riding day sa Philippine Loop, mas maganda. Mas okay yun. Bro Kem, thank you. Hanggang sa muli natin yung pagkikita, kaibigan. Time ulit sir. Oh bro, thank you dun sa... Ride safe. Yes bro. Tsaka good luck sa Philippine Loop mo ha. Kontakin mo ako. Assist kita, ha? Okay, thank you. Bagong kaibigan. Namumuti na naman yung unahan natin. Stop ko na yung vlogging ko ha. Tanggalin ko lang yung mga GoPro ko.
para tuloy-tuloy ang biyahe. Saan pa pwedeng huminto? Ganit lang. At uulan na naman eh. Gabi na. Nasa kalsada pa rin tayo. Pero malapit naman ha. Isang oras na lang tsaka 7 minutes. 50 kilometers na lang. Sa mga 7:30 ando na tayo. Wala ba kasabay dyan? Ayun, may kasalubong. Hindi, okay na pala yung kasalubong. Wala na yung kasabay. Baka may sumabay sa likuran natin. Ay, naka. Sabi ko, ayoko magpagabi sa daan eh, bago maghanap ng matutulugan eh. Okay, tuloy tayo. Huminto, tumabi muna ako. Binubuli ako ng isang sasakyan. Ayaw ako tantanan. Binubunutan ako, pinipinahan ako sa likuran. Ang gawa ko, overtake ako. Pag overtake ko dito sa likuran, malayo pa siya. Pag liko ko dito, so nagtago ako dyan sa likod ng Starex. Pinatay ko yung motor. Lumagpas sila. Mga loko-loko. Lakas ng trip eh. Mga lasing yata yung mga yan. Bad trip. May sasakyan din naman kami pero hindi ko ginagawa yun sa mga nagbumotor. Hindi siguro nagbumotor yun eh. Kaya ganun ugali sa kalsada. Bad trip. Okay, tuloy tayo. Lali lang. Bad trip yung ganyan no. Tapos naka-high pa. Hindi naman siya umo-overtake sa akin. Kung ano yung bilis ko, yun yung bilis niya. Tapos nakabuntot talaga siya sa likuran ko. Sa ulo. Eh mga ganun, eh iwas na lang tayo. Kasi unang-una, dalawa lang gulong natin. Pangalawa, gabi, madilim yung kalsada. Kahit sabihin mong maliwanag yung ilaw ko, may iba pa rin ang kapag gabi, iba pa rin pag gabi. Hindi mo kailangan magpatakbo ng mabilis sa gabi. Tsaka pangatlo, eh kung papatulan mo, eh baka, di ba, alalakas mang trip eh. Baka may mga dalang baril ba, eh pag pinatulan mo, ikaw pa yung mapapahamak. Kaya mas maganda yung ano na lang, kumalma ka na lang sa kalsada. Huwag ka na pumatol pag kinakanti ka. Kasi may mga tao talaga malakas mang trip. Hindi na rin alam kung ano yung dala ng mga nakakagit-gita natin sa kalsada. Kaya kalma lang. 53 minutes na lang oh. Ngayon lang tayo inaabot ng gabi sa kalsada. Sana bukas hindi tayo abutin ng gabi rin. Kasi mahaba ang biyahe natin bukas eh. O siya, back to regular programming. Nasa Tuguegarao na tayo. At ngayon ay naghahanap. Anong oras na? Time check tayo. Alas 7:29 ng gabi. Ngayon lang tayo ginabi sa biyahe. Grabe, parang ayoko na maulit. Yung ulan kasi nag-cause ng delay sa atin. Syempre gabi na. Ang task natin is kung saan tayo magpapahinga. Hindi pa natatapos ang biyahe natin. May task pa tayong isa. Part of the journey, part ng adventures. Ganun talaga eh. Sobrang random eh. Talagang all by myself. Ayan, Kingsman Hotel. Maganda ba yung hotel na yan? O parang alam ko na yung kwento ng hotel na yan ah. Hanap pa tayo ba? Establishing pang horror house ah. Hello, Daddy Spike. Dito sa hotel na to ako magsuspend ng gabi. Hindi na ako nakahirap maghanap. Maganda yung tutulogin natin. Okay na po, chinek ko lang po yung motor ko nakalak.
Sige po, thank you. Pagod na pagod ako. Basang-basa tayo ng ulan. Pakita ko sa inyo yung room ko. 1.5, 24 hours. Ganyan ang mga presyo ng mga hotel talaga kapag wala sa Manila. Sa atin yung 1.5, parang 12 hours lang yan pag sa Manila kaya. Pero pag sa mga malalayo talaga, tulad ng ganito. Same lang din yan na kapag bumabiyay kami dalawa ni Kulas, na araw-araw ay nag-hotel kami. Mga ganong presyohan lang din yung kinuha namin. From 750 to 1.5, okay na yun. Maganda yung room. Sa halagang 1.5, ito. Hindi ko pa size yung Kobe. Sorry kung naduduling ako ha, kasi wala ako salamin eh. Kapag wala ako salamin, talagang sabugang paningin ko. So ito, sa halagang 1.5, single bed na pwede pang dalawa. Maaliwalas, masarap yung vibes, magaan. Di tulad nung tulugan ko kagabi. Di ako nakatulog masyado. Basta, ito, para akong nasa bahay, diba? Pakiramdam para nasa bahay lang. Maaliwalas ba? Magaan yung pakiramdam ng hotel. Kung ganitong hotel lagi tutulugan ko, walang problema. Okay ako dyan. Ito yung CR, may shower, may... Pwede mag-edit dyan, pero doon ako mag-edit sa table. At ito pa yung pinakamaganda sa lahat. Merong bintana. Na kung saan, masisilip natin. Hindi sa sentro nakalocate itong hotel. Bukas, sana maganda ang panahon dahil gusto ko na tapusin yung Luzon leg natin. At goal ko bukas is mula dito sa Tuguegarao, 10 to 12 hours ang riding time. Nasa 550, 560 kilometers. Parang ano yun, parang Manila, Bulacan to Sorsogon o Bicol. Ganyan ang layo niya. Pero kaya ko naman yan basta't maganda ang panahon. Pero tignan natin, hindi natin masasabi. Lahat naman ng plano, hindi yan nasusunod kapag sa mga ganitong klaseng biyahe talaga. So, okay lang yan. Hayaan lang natin mangyari kung anong dapat mangyari. Talagang mangyayari yun kung mangyayari. Basta safe tayo nagbumotor at makauwi tayo ng payapa at okay sa bahay, sa mga pamilya. Di ba? So, yung tirang pagkain ko kanina. Sa patatulog, maayos na pagkain, laban na yun. So, good night sa inyo lahat. Kung situlog na kayo habang ako ay binabanatan ko tong tirang pagkain ko kanina. Life is good mula dito sa Tuguegarao. Magkita tayo sa next na vlog. Okay? Good night. Woo!